Ang general rule kasi talaga natin diyan ay isang plato lamang talaga dapat niyong kainin sa isang Ang kainan. hirap No, at sa pala. isang plato na 'yon, ang kinakailangan po ay hinahati-hati natin 'yan or meron talaga diyang proportions ng ating mga food groups. Half of the plate should be coming from your fruits and vegetables para makakuha tayo ng glow, nutrients natin, yung mga micronutrients natin kasi kasama diyan vitamins and minerals. Half of your plate, no? Yun yung inyong glow foods. And then yung kalahati pa, kakatiin pa natin yan, one-fourth and one-fourth. Diyan po papasok ang inyong mga carbohydrate sources at saka ang inyong mga protina. And then Lungkot. dapat dyan ay lean protein. Yun pa, Doc, kasi kanina dun sa mukbang, pinapakita natin yung ibang mga kasama dun sa kinakain. Aside from more than one pinggan yung kinakain Mhm. nila, mga processed food din eh. Merong Yes. mga sausages at saka uso sa mukbang yung mga spam eh. 'Di Mhm. ba? So, Yes. Mhm. gaano ba kadalas natin pwedeng kainin yung mga processed food Mhm. kagaya nito and gaano karami lang yung Mhm. pwede? Lagi naman namin sinasabi no sa nutrition na wala naman talaga dapat good foods and bad foods. Ang nangyayari lang kapag ka sumusobra kayo sa mga kinakain ninyo, doon lang siya nagiging Yeah. bad, no? So, kung ang tanong sa atin ay gaano kadalas pwedeng kumain ng mga processed foods, we would say ballpark figure 1 to 2 times a week, no, Mm. para sa general public. Pero kung yan lamang talaga ang inyong makakain, we would suggest na kung yan yung kakainin nyo lamang, dadagdagan nyo talaga ng gulay at prutas ang kakainin nyo to counteract yung hindi masyadong magagandang epekto nito sa inyong mga katawan.